Sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid, lapid far. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kaya Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan, mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsinin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kaya Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang Lunes po ng gabi mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan.
Sa bayan po ay napapanood tayo via live streaming sa FB. At sa mga nanonood po sa atin, sa gawing kanan po ng ating live stream, meron tayong chat room. Maaari pong itype ang mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig po naman sa atin sa DWBL, ang ating pong linya kung saan maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-70-70625. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa palatuntunang Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Marami po ang hindi makapaniwala na humalik siya sa lupa. Lumakad na nga lamang hirap na eh. Paano pang hahalik sa lupa? Kung gayon, sino kaya ang humalik sa lupa? Magandang pelikula yan, Halik sa Lupa. Ano kaya ibig niya sabihin doon? Halik sa lupa. Buti pa halik sa helmet eh. Hindi naman kakilala ko humahalik sa amoy lupa. Pera-pera lang yan eh. Sabi nung kausap ko, ba't ka humahalik sa amoy lupa? Pera-pera lang anya yan. Trabaho namin ito eh. Doon sa club. Meron naman halik sa helmet. Ay nako mga kaibigan, talagang lokohan na ang labanan. Ganchuhan ng tiwala. Sipi mo, ninakaw na yung pera. Pati tiwala mo, ninakaw pa eh. Bay na masama. Pero ngayon ay mga kaibigan, hindi pa rin ho nila mapatunayan kung bakit hindi lumilitaw na live ho. Live and alive. Sabi nga, di ba? Dapat live and alive. Ala yan eh, puro tape yan na papanood namin eh. Bali ba yung damit na yun, luma na yun eh. Yun at yun din. Para kunyari, wala. Hindi ho ba mga kaibigan? Mahirap yatang humalik sa lupa. Kahit ako, mahirapan na akong gumanon. Di hamak na mas bata naman ako sa kanya, di ba? Hindi tayo maglokohan. Ipakita nyo. Meron nga nag-aaway eh. Pareho naman mukhang kabayo, di ba? Parehong babae. Nandun kami sa intercon eh. Si Rod Navarro dumating. Umupo, ha? Marami kami ron eh. Sina Totoy Talastas, nando dun eh. Mga commentator dun sa intercon, sa coffee shop. Bali ba, yung isang babae, nagrereklamo. Sabi, alam mo niya, Rod, galit na galit eh, nakatayo eh. Nakaupo eh, katabi ko pa yata eh. Sabi, alam mo niya yung si ganyan. Akalain mo, sinabi sa akin eh, mukha raw akong kabayo. Si Rod Navarro naman, alam niyo naman yun eh. Sabi ni Rod Navarro, ano? Sino nagsabi niyan? Sabi nga nun, tumayo ka. Sabi nga nun, pinatayo yung babae, may edad na yun eh. Tumayo naman yung babae. Pata sabi ni Rod Navarro, pakikita ko lang sa kanila na ako humahalik sa kabayo. Hinalikan eh. Akala ko maghagalit doon sa isinusumbong eh. Ito naman, halik sa lupa. Tigilan nyo na yung sinakulo. Maging makatotohanan kayo.
Yun lang naman ang hinahanap ng publiko, hindi yung ganyang arte-arte. Pagdating sa podium, iba na yung tao. Pag naglalakad, iba. Pag yumuyuko, iba. May kakambal eh. Akala ko wala ng SOS Daredevils ngayon. Yung mga dumodobol sa pelikula. Ang pinakamaganda niyan, pakita nyo talaga. Nandyan ang media, ha? Photographer nyo yung nandun eh. Taga-RTBM yung mga yan eh. Ipakita nyo sa publiko para tapos ang usapan. Hindi yung pinahahaba nyo pa eh. Saka yung inche, kailan ba natin palalayasin dito sa Pilipinas? Yung mga punyetang nagsipuntahan dito sa Pogo na mga walang visa, mga kaibigan, binigyan naman ng immigration, ha? Akalain ninyo visa upon arrival. Ito naman mga senador hanggang ngayon wala sinasabi. Kaya sabi ko sa inyo, wala naman balita na eh. Alam ba ninyo yun? Yung mga balitang nababasa ninyo, ano na yan eh. Diversionary tactic yan eh. Kumbaga, tactic ang pusit yan. Yan eh, smoke screen. Kung tawagin, ano po. Yung mga balitang yan, ginagawa, mga kaibigan, para hindi mapag-usapan yung katotohanan. Anong katotohanan? Yung malapit na tayo, ika nga po. Sabi nga nasa mga pintuan nga ng ating karagatan. Yun Diyan na mga inchik. Di ho ba mga kaibigan? Alam nyo eto, meron akong video na napanood mga kaibigan Ito yung mga mga batangan. Alam ba ninyo yung batangan, mga katutubo? Yan po yung pinagmula ng lahi ng mga ng mga mangyan. Ano ho? Merong isang video na panood ko. Ha? Siyempre, mga nakabahagya, walang pang itaas. Ngayon, dun sa tagpo na yon, merong isang mama na hindi pinakikita mukha niya. Ang kinakausap niya, siya rin siguro kumukuha, di ba? Dun sa mga kausap niya, 3 yung mga kababayan nating katutubo na na batangan kung tawagin. Ngayon, yung pala, binabayaran niya yung 3 yon sapagkat yun ay pinagtrabaho niya. Pinangakuan niya na ganitong araw, dadalhin ko yung bayad. Yun ang pagkakaintindi ko din sa video. Gusto ko sana ipakita, kaya lang mahaba. Pero alam ninyo, hanap tayo ng mga mamamayan na marunong manindigan. Hindi pala talaga dito na natin makikita sa sibilisasyon ang mga mamamayan na merong integridad. Alam naman ninyo siguro ibig sabihin ng integridad, hindi ba? Yung matatag kong manindigan, hindi ba? Yung matatag na paninindigan. Ngayon, di binabayaran sila nung mama dahil dun sa kapalit ng kanilang pagtatrabaho. Bukod doon, ibinigay din nung mama yung mga ipinangako niya na iririgalo sa kanila. Parang request nila kasama dun sa napagkasunduan. 3 sila, isa-isa, merong ibinigay sa kanila. Yung isa, panghasa. Yung isa naman, itak. Yung isa naman, parang pansilo, string yung kordon, mga kaibigan. Pagkatapos, hindi pa pala yun. Kundi itong lalaking kumakausap sa kanila na nagpatrabaho sa kanila, meron pang mga daladalang ayuda na pagkain
delata, may bigas. Ito siguro ay sinasabi ng lalaki, hindi galing sa kanya lahat yan, kundi galing din sa mga kaibigan niya. Siguro, nung pinagtrabaho niya itong tatlong ito, merong mga nakakitang tao, di ba? Habang sila'y nagtatrabaho. At naawa, kung tulungan natin yung mga yan, lalo na ngayon, alam naman ninyong pandemya, mga kaibigan. At dito nyo makikita, ito yung mga taga-bundok. Akalain ninyo, tinanggihan nila yung mga delata at yung bigas. Hindi makapaniwala yung lalaki. At ako, hindi rin ako makapaniwala. Ba't tumatanggi ito sa loob-loob ko? Naghihirap nga sila, di ba? At alam naman ninyo, na yung mga taong yan, hindi yan naaabot ng tulong o nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Unang-una, yung mga taong yan, walang relihiyon yan. Yung mga taong yan, hindi nakaregister yan. Di ba? Hindi mga rehistradong tao yan, mga kaibigan. Pero nung tumanggi yung mga tao, tinanong nitong lalaki, ba't ayaw nyo anyan tanggapin? Wala namang kapalit yan. Tinatanong siya anong kapalit niyan. Wala, ito'y tulong. Ay, hindi namin matatanggap yan. Sabi nung mga batangan, bakit hindi nyo matatanggap Wala namang kapalit akong hihingi sa inyo dito. Pinipilit mga kaibigan Ang sabi niya, hindi yan magugustuhan sa aming tribo. Hindi matutuwa ang aming mga matatanda sa aming tribo. Sapagkat ipinagbabawal sa amin, bawal sa amin, sabi nila, ang tumanggap sa sino man ng anumang bagay na hindi namin pinaghirapan. Ba mga kaibigan parang gusto kong maluha Isipin ninyo ang paninindigan ng mga taong yun. Dahil yung kanilang tradisyon o kultura, mga kaibigan, hindi nababaluktot. Parang bakal. At doon ko naisip, doon ko na-realize na ito nga palang mga taong ito yung mga tunay na Pilipino Hindi tayong mga nandito sa kabihasnan o sa sibilisasyon, mga kaibigan. Kundi itong itinuturing ng lipunan ng mga hindi sibilisadong tao, mga kaibigan. Ito pala ang mga tunay na Pilipino na hindi mo kayang baluktutin yung kanilang paninindigan yun. Sa madalit sabi, kung sila'y botante lang, mga kaibigan, kung sila'y nakakaboto, marahil matitino ang malalagay sa ating pamahalaan. Sapagkat kahit anong pilit mo na magbigay sa kanila, hindi nila tatanggapin yan. Bakit? Ang prinsipyo lang nila, hindi namin yan pinagpaguran. Samantalang ang mga demonyo sa gobyerno natin, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi nila pinagpaguran, gusto nila mapasa kanila. Hindi ba? Iniimbot ang lahat ng bagay. Lalo na, hindi kanila pera ng taong bayan. Isipin ninyo mas matitino silang tao, mas matitino silang nilalang kaysa alinmang mga Pilipino dito sa sibilisasyon. Akala ko,
wala na mga Pilipino. Ang problema natin, hindi natin naaabot yung mga taong yan. Hindi ba? Kahit anong tulong ang ibigay mo, hindi nila tatanggapin eh. Kung hindi nila pinaghirapan. Oh, katwiran nila, ito, binayaran mo na kami. May pera na kami. Ito ang ipambibili namin ng pagkain para sa aming pamilya. Hindi ba kalimitan nating sinasabi yan sa mga magnanakaw? Hindi ba kayo nababahala na baka sumakit ang tiyan ng pamilya ninyo dahil sa pagnanakaw? Ang ipinalala mo ninyong kwarta galing sa pagnanakaw, pinagnanakawan ninyo. Oh, yan po mga kaibigan Hindi ako makapaniwala At ako ay naiinggit sa mga taong yon. Baka dumating ang oras, hindi natin matagalan sipin mo, matatagal ng tao yan Ilang saling lahi na yung mga yan. Katunayan yung palang ayon sa nagsabi sa akin, yan daw tribo na yan ng mga Batangan sa Mindoro ito, di ba? O, dyan ang galing yung mga mangyan, mga kaibigan. O kung hindi man sa kanila nang galing, halos iba lang ang tribo nila. Pero mga katutubong Pilipino. Oh. Ang nakakaawa nga, itong mga taong ito, dahil sa sitwasyon na yun, pag nakita mo, doon pa lang hindi mo nahuhulaan Itong mga taong ito, walang natatanggap ni anuman na tulong mula sa ating pamahalaan. Hindi ba? Anong sasabihin ninyong natulungan ninyo, mga Pilipino, sa panahon ng pandemya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yan po yung aking isinulat kanina o napalathala kanina sa aking column na lumalabas sa Pahayagang Hataw. Talagang hindi ko nagawang hindi humanga doon sa mga kapatid nating katutubo na kung tawagin mga Batangan. Hangang-hanga ako sa kanilang integridad. Mga kaibigan, yun ang talagang merong integridad. Di katulad nito mga kagalang-galang na magnanakaw. Di ba? Magpatawag pa kagalang-galang. Kagalang-galang na mga magnanakaw pala, mga kaibigan. Live lang nakasulat. Meron daw ngayon, Okay, di live, di ba? Delayed telecast, meron bang delayed telecast na live, mga kaibigan? Ang tawag dyan, tape as live, di ba? O kung hindi man delayed telecast, tape as live yan. Recorded na yan. Hindi mo alam nga, ang problema, ngayon pinalalabas, di ba? Pero hindi mo alam kung kailan itinape. Yun ang problema mga kaibigan Isa lang naman ang patutunayan nila Di ba? Lumabas yan na nandyan ang media. Bakit mahirap bang gawin yon? Kung mahirap gawin para sa kanila, ba't sila nahihirapang gawin? Di, may problema tayo. Di ba? Kahit ano pang halik sa lupa gawin mo. Katunayan yung mga litrato na nagsisilabasan, ipinakikita, pinako-close up. Ewan ko kung ano yung nasa kamay ni Presidente Duterte, kung tato o pinagsaksakan ng dextrose. Tapos dun sa lalaking
humalik sa lupa, wala yun eh. Mga kaibigan, at yung mga kulubot ng kamay, wala rin doon sa humalik sa lupa. Samantalang yung kamay niya, may mga litrato rin, kumbaga pinagkukumpara, di ba? Yung alin ang naiba. Ito yung litrato niya, at pagkatapos yung litrato nung humahalik sa lupa. Mga kaibigan, bakit magkakaiba? Simple lang eh. Sabi natin magpakita ka ng live talaga, hindi yung delayed telecast o kaya ano tawag mo ron? Replay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! A-announce mo lang pala dyan, kapalit ng PhilHealth. Ano mapapala namin dyan? Di ba? Yung PhilHealth, drama lang yan. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Mga kaibigan. Tanggal ka lang. Nag-resign daw. Dapat tinadyakan mo unang-una. Di ba? Doon makikita mo ng drama eh. Sinakulo eh. Mga kaibigan eh. Pangalawa, anong petsa na ngayon? Kung termino ang pag-uusapan natin, 2 taon? 2 taon, matatapos ba kaso niyan? Hindi pa nga napapaila ng complaint sa ombudsman. Hindi ba? Dapat yun, automatic dahil base lang dun sa mga ebidensyang ipinresenta at ng mga testigo sa Senado, dapat may kaso na sila. At pagkatapos, ang ombudsman naman, susulat na lang kung saan-saan tanggapan para i-provide sila ng mga necessary documents na kailangan para po sa investigasyon. Wala namang ganun mga kaibigan Di pa ba kayo nakakahalata? Yan ang dalawang mabigat na issue kung bakit meron mga PhilHealth. Hindi pa nga natatapos yan, may panibago na naman. Pero, walang nananawagan sa Senado, sa Kamara, Mr. President, para hindi mabahala ang publiko at para mapawi ang pangamba ng publiko. Unang-una, bakit hindi tayo humarap, di ba, sa publiko? Bakit kailangang sabihin ng Kongreso at Senado yon? Sapagkat, mga kaibigan, sa kanila magsusumiti. Kung ano man ang estado ng kalusugan ng presidente. Kaya ito tignan ninyo. Yung mga possible scenario na sinasabi natin sa nakaraan na posibleng halimbawa, katulad ngayon, nagbabaying time sila, pinatatagal. Bakit? Para para iwasan nila na masunod yung saligang batas. Yun ang rule of law, mga kaibigan. Pinaglalaruan nila yung rule of law. Ngayon, ano sabi natin? Nanganganib si Vice President Leni Robredo kung gayon. Sapagkat hindi kumikibo itong Kongreso, itong Senado, maging ang Armed Forces of the Philippines. Hindi kumikibo. Hindi ba? Bakit? Lahat ba ng nandiyan sa Kongreso, tuta? Mga kaibigan?
Hindi ba may mga ilang piraso pa dyan? Ngayon, mga kaibigan, ano sabi natin? Delikado ang buhay ni Vice President Leni Robredo sapagkat isa sa posibleng pwedeng isipin ng mga yan o planuhin habang pinatatagal-tagal nila yung obligasyon nila under the Constitution, kung hindi na capable ang presidente na ang trabaho ng presidente ba mag-press conference lang once a week at gabi? Yan ba trabaho lang niya? Hindi naman lang yan ang trabaho niya. Unang-una, itong pandemic, hanggang ngayon, hindi naaapula ang ibinibigay na datos ng gobyerno mismo. Inilalabas nilang datos. O isipin ninyo, kung dahil nga pinatatagal, siyempre, lahat ng pwedeng gawin upang hindi masunod ang saligang batas at para baliwalain nila ang saligang batas, ang rule of law, baluktutin, mga kaibigan. Siyempre, isa sa possibility, lalo na tatakaw nitong mga politikong ito sa kapangyarihan. Tignan ninyo si Naalang Cayetano, di ba? Yan bang pwesto na yan pinaghirapan niya yan? Ba, hindi niya pinaghirapan yan. Di ba? Ibinigay sa kanya yan dahil hiningi niya. Pero walang naganap na botohan. Yung tunay na botohan, katulad ng ginagawa normally. Ito, puro abnormal ito Lahat na nangyayari dito, abnormal. Mga kaibigan, puro labag sa konstitusyon, kamutan ng likod. Ano isang pwedeng mangyari? Di ba sinabi natin, hindi malayo pag-interesan Halimbawa, kaya nagsisip-sip sila kay Presidente Duterte. Kung magkasundo sila, wag lang mapaupo yung susunod, yung nasa batas. Wag lang masunod ang batas magkakaroon sila ng opportunity na sila maging presidente. Alalahanin ninyo, unang-una, bakit nila sinisira umpisa pa lang si Vice President Leni Robredo at ngayon nga lahat ng paraan ginagawa nila para hindi masunod ang saligang batas. Bakit nila ginagawa yan? Malapit na eleksyon Sa isang taon lang, simula na ng kampanya yan kung magkaka-eleksyon tayo Mga kaibigan Di ba? Ngayon, dahil si Vice President Leni Robredo ang Vice President, malaking advantage yun para sa isang gustong maging presidente. Ang balita ko nga walang balak kumandidato na si Leni Robredo na presidente. Pero, siyempre, politika yan. Lalo na yung mga yan, may mga ginawang masama yan, pananagutin sila sa batas, yun ang kailangan nilang manatili sa poder ng kapangyarihan. Kaya lahat gagawin nila. Ito naman mga sila Tito Soto, wala nang term yan So possibility, mga kaibigan, si Tito Soto kahit ano ang planuhin sa isang sabuatan, kakagat yan. Para lang siya makapaglambitin sa pwesto. Hindi ba? Wala na siyang term sa Senado Last term niya na ito Ang pwede na lang niyang takbuhan sa susunod na eleksyon, bababa siya ng pwesto ulit. Magko-congressman, alam niyo na,
tatakbong local official, ganyan. Oh, pababa, hindi pataas. Matagal ng ambisyon ni Soto, di ba? Maging presidente ng Pilipinas. Oh, kaya lang nabulgar nung dati yung connection ni Alfredo Chongco sa kanya, yung drug lord. Mga kaibigan, ngayon, siyempre, wala ka nang natitirang option kung hindi makipagsabuatan. Kaya doon ako nababahala. Si Alan Peter Cayetano, obvious ba? Laway na laway yan eh. Mga kaibigan, kumbaga sa aso eh. Lawit ang dila niyan. Tumutulo pa laway niyan eh. Pag sinabi mong presidency pag-uusapan eh. Di ho ba? Mga kaibigan, kaya si Cayetano, suspecha ko dyan eh. Nasa likod dyan ng mga maniobra para siraan si Bongbong Marcos, siraan si Vice President Leni Robredo, para akalain nitong grupong ito, nitong dalawang grupo, yung paninira sa kanilang kampo, galing doon sa kabilang kampo. Di ba? Ganun ang iisipin. Bakit? Di ba yung luko-lukong vlogger, mga kaibigan, yung mayabang na inimbestigahan sa Senado? Dati yung kay Alan Peter Cayetano, tapos napunta kay Bongbong Marcos eh. Isipin mo yan, kung gaano kalupit ang bunganga ni Alan Peter Cayetano labang kay Bongbong Marcos sa panahon ng kampanya. Di ba? Tawasin mo man yan, nagpapanggap lang na Duterte yan. Nung nakaraang administrasyon pusakal na ano yan, dilawan mga kaibigan di ba? Kaya ako, nababahala ako sa kalagayan ng ating Vice Presidente. Bakit? Siya yung tinutukoy sa konstitusyon na papalit. Ibig sabihin, nasa kanya yung rule of law. Siya lang. Nagkataon siya yun, mga kaibigan. Kaya ang sinasabi natin, hindi tayo dapat lumihis sa rule of law. Kapag ka ang inisip natin, yung gusto lang natin, ayaw ko niya kasi dyan mahina yan gago ka. Bakit? Nakalagay ba sa batas yun? Sa gusto mo lang yun Ano gusto mo? Yung batas iayon sa gusto mo? Ba hindi pwede yun. Kaya sabi nga sa English, we are a government of laws and not of men. Kapag ka ang iginiit lang natin, yung gusto lang natin at ayaw natin, hindi pwede yun. Mabuti pa wala ng batas. Ganon din ang sinasabi ni Mayor Alfredo Lim, di ba? The law must be applied to all. Yan yun Otherwise, none at all. We are a government of laws. Sa ibang salita. Di ba? Sa ibang salita we are a government of laws and not of men. Mga kaibigan. Kaya lahat tayo, kaya sabi ko sa inyo, yung politika lang yun. Yung paniwala mo lang yun. Pero, pagdating sa rule of law, kailangan pare-pareho tayo. Yun ang sinasabi natin. Hindi mo pwedeng, di ba, sinasabi nila, kaya daw, yan ang kumakalat kaya daw ayaw ng iba, kay Vice President Leni Robredo na siyang mag-succeed kahit na yun ay nasa batas. Ayaw daw nila. Bakit? Kasi daw mahina, weak. Sino may sabi sa inyo? Kaya yan mahina. Kaya ano pa man yan. Basta't siya ay wala namang karamdaman. At wala namang karamdaman tayong nababalitaan. Siya yun. Hindi pwede sasabihin mo weak si Vice President Leni Robredo. Hindi pwede yun.
Sabi mo lang yun, sa bunganga mo lang yun. Pero walang pinagbabasihan sa batas yun. Isa lang ang sinasabi sa batas. Kapag ang Pangulo namatay in case of death, in case of, halimbawa, nagkasakit, hindi na kayang gampanan ang kanyang trabaho, papalitan siya. Ang papalit sa kanya ay ang Vice President. Hindi sinasabi ron, kapag mahina, iba papalit. Naloloko ba kayo? Nakikita naman ninyo ang ambisyon nitong mga taong ito eh. Hindi ho ba? Kaya dapat si Vice President Leni Robredo mag-ingat din. Ito pa nakakabahala. Hindi. Bakit natin nasabi? Ito, tumama na naman yung sinasabi natin. Yan, katulad niyan. Itong si Senator Lacson, at saka itong isang congresswoman, dating artistang bata, naging congresswoman, si Precious Hipolito Castelo. Kamag-anak din ni Soto ito eh. Yung asawa nito eh. Mga kaibigan eh. Castelo eh. Ngayon, hindi ba nung nakaraang taon, itong dalawang ito, si Senator Pampilo Lacson, sa Senate, meron siyang panukala na magkaroon daw ng tinatawag na tawag dito, yung designated successor ba? Netflix. Mga kaibigan, palibasa ito, mahilig manood na. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, di ba yung presidency, di ba? Ito lang may kadouble. Napanood ko na yan eh. Di ba nung namatay yung presidente sa Amerika, isang pelikula yun eh. Bill Pullman yata pangalan nung nung artista eh. Inihanap ng kapalit. Kasi wala nakakaalam, kundi yung mga malalapit lang na security, kamuka, may kamukhang kamuka, yun ang ginawa nilang presidente. Pero bandang uli, hindi ko na matandaan kung umayaw na siya, at saka lamang isinalin talaga yung pwesto doon sa Vice President, mga kaibigan. Kasi parang ayaw din nila yung susunod na mamumuno. Hindi ko na matandaan yung pelikula, pero ganun yun kumuha ng kadobol ng kamuka. Di ba yan ang suspecha ngayon dito kay Presidente Duterte? Na yung umalik sa lupa, hindi naman siya yun Kasi mahirap gawin yun sa isang taong mahina na. Maglakad, di ba? Nakita mo, maglakad nga hinihingal Yung pa, yuyuko. Hindi na makayuko dahil di na kaya ng tuhod niya yun. Aminin natin at sa hindi. Ngayon, eto nga, meron daw bill ito noong nakaraang taon. Nag-anibersaryo. Kamakalawa. Lumabas na naman ito. Kaya itong si Precious Hipolito, mga kaibigan, i-withdraw yung kanyang bill na ito ay bibigyan ng karapatan, kapangyarihan ang presidente na pumili kung sino papalit sa kanya. Naloloko. Napanood nila sa Netflix yun. Di ba? Pelikula lang yun kasi daw, kinakatwiran ito naman si Lacson, gusto niya ituloy. Yung Hipolito, nag-withdraw na. Yung kanyang version sa Senado, gusto niya ituloy. Nananawagan siya sa Kongreso, sa Kamara. Ito, gusto rin nilang gamitin pantakip ito At pag ginawa nila ito talagang isang malakihang kawalang hiyaan na ito.
Ito'y armas para magsipsip nung nakaraan taon Nagpapakita ng katapatan. Ngayon, ito. Anong nangyayari sa Amerika pinagsasabi ninyo? Ito raw pinapattern lang nila sa Amerika. Hindi nyo pinapattern sa Amerika yan. Kinokopya ninyo yung pelikula. Katunayan, sa Amerika hindi ba natanggal nung panahon ni President Richard Nixon? Mga kaibigan, nung panahon ni President Richard Nixon, meron siyang Vice President, mga kaibigan. Ang pangalan ng Vice President si Spiro Agnew. Ako kung tama ang bigkas ko Vice President, yan ang Vice President ni Richard Nixon. Spiro Agnew. Noong October 1973, nag-resign itong Vice President ni President Nixon. Kasi kinasuhan ito. Nabulgar ito sa money laundering. At kung ano-anong kaso sa kanya habang siya ay governor pa lang ng Maryland. Hindi pa siya vice president noon. Mga kaibigan, tumanggap siya ng halagang $29,500 na suhol nung siya po ay gobernador pa lamang at nabulgar ito nung siya ay vice president na. Ngayon, nung nag-resign itong vice president, itong si President Nixon, humingi ng payo sa mga senior congressional leaders tungkol sa kapalit nitong vice president, mga kaibigan. Unanimous yung payo sa kanya. Ang piliin mo, yan ang pinayo sa kanya. Ang piliin mo si House Speaker at that time, House Speaker pa, Carl Albert. Ano tawag nito? Pangalan nito si Ford. Si Gerald Ford. Yan ang piliin mo. Ayon dun sa Speaker of the House. Pinayo nila kay Nixon. Piliin mo si Gerald Ford. Na noon, senador. Kung di ako nagkakamali. Mga kaibigan. Ngayon, di naupo itong si Gerald Ford na Vice President. Akalain mo swerte nitong taong ito, siya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Amerika yata na naging Vice President at naging presidente na hindi siya elected doon sa pwestong yun. Naging Vice President siya. Akalain ninyo pumutok yung Watergate scandal labang kay Nixon. At si Nixon ay nag-resign. Kaya ang pumalit kay Gerald Ford, ang pumalit kay Nixon, si Gerald Ford naging presidente. Si po from Vice President, naging Vice President, naging presidente. Mga kaibigan, siya ang naging 38th President of the United States. Isipin ninyo yan, kundi sinuwerte. Si Lacson lang nun Mga kaibigan, nung presidential election na tumakbo siyang presidente, kung siya pumayag, nag-giveaway kay FPJ. Ito yung sinasabi natin sa inyo. May mga panahon,
Ang problema kasi, pareho nilang ayaw mag-giveaway. Kung isa sa kanila ni FPJ pumayag na mag-slide down sa vice presidency. Oh, halimbawa si Lacson, pumayag sana siya. Alam ba ninyo, dapat presidente pala siya. Bakit? Namatay si FPJ eh. Di ba? Kung nung nagpresidente, halimbawa, kasi automatic presidente na sila noon. Kaya nung hindi sila nagkasundo, nanalo ulit si Gloria. Mga kaibigan. Oh. Hindi sana tumagal si Gloria sa pwesto. Ha? Kaya ang hinala, kaya hindi pumayag si Senator Lacson na mag-slide down, kakutsaba rin siya ni Gloria. Huwag kang bababa. Kasi pagka bumaba ka, lalaki boto ni APJ, talo kami. Yun ang suspecha, mga kaibigan. Sinasabi ko lang sa inyo. Ngayon, ito, nagpapanukala sila sa pelikula dahil ang intention daw nila, halimbawa, nagkasabay-sabay mamatay. Ano? Malinaw naman ang batas natin eh. Nung panahon nga ni Gloria, di ba? Natanggal si Erap, di ba? Nasipa si Erap sa people power, di ba? Pinalayas ng taong bayan. Ngayon, pumalit si Gloria. Sino naging vice president? Abay si Chupisto Ginggona. Mga kaibigan. Hindi ba? Senador noon si Vice President Chupisto Ginggona. Tatanong nyo, di ba ang rule of succession President, pagkatapos niya, Vice President ang magiging presidente kung wala rin presidente. Sino susunod kung wala yung presidente? Senate President. Mga kaibigan, at that time, ang pinakakuwang ko lang doon, kung bakit hindi yung Senate President no, si Nene Pimentel, di ba? Bakit hindi si Nene Pimentel ang naupo at si Chupisto Ginggona? Simple lang. Sapagkat si Nene Pimentel ang umupo noon na kwan na yung leader nung impeachment court. Ano ba tawag mo ron? Dalawa sila. Equal yung footing nila nung Chief Justice of the Supreme Court noon. Si Davide yata, di ba? Si Davide at saka siya. Nung ini-impeach si Erap yung impeachment trial pala kay Erap sa Senado. Kaya, magiging masama ang itsura. Hindi ba? Kung si Nene Pimentel ang magiging vice president sapagkat parang lumilitaw na ininteres yung pwesto. Kita na ninyo, ganun din ngayon, lalo ngayon. Pakapalan ng mukha ngayon talaga. Unti-unti yan, palala ng palala ang pagkapal ng mukha sa politika Mga kaibigan, talagang bulletproof na. Hindi na tinatabla ng kahihiyan, di ba? Itong mga taong ito. Abay, isipin ninyo kung magagawa nilang paraan na hindi makapag-succeed si Vice President Leni Robredo, pwedeng maupo si Tito Soto. Mga kaibigan, di ba? At magiging Vice President niya si Alan Peter Cayetano. Itong mga iniisip nitong mga taong ito, alam nyo, pagmumulan nito ng lalong pagsama ng politika dito sa ating bansa.
lalong gugulo ang ating bansa. At ang nagpapagulo, mga politiko, tapos sisisihin nila taong bayan sa bandang huli. Hindi ho ba? Ano nga? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Yun ho itong bill ni Lacson, yung isa winidraw, yung si Castelo, Precious Hipolito Castelo. Isipin niyo, mas pwede tayo talagang maging mambabatas kaysa sa mga damuhong ito At hindi natin guguluhin ang bayan. Kung tayo lang alam nyo, hindi naman natin kailangan pumwesto Ang kailangan lang natin, merong makinig sa atin na mambabatas. Hindi. Makikinig pero nanakawin yung idea mo lang. At sila magsasabi para sila ang lumabas na nakaisip, mga kaibigan. Hindi bali na yun Kung tototohanin, wala naman tinototoo Naghahanap lang ng masasabi nila for public consumption, ika nga. Para lang masabi ng tao, may ginagawa pala ito Pero hindi tinutuloy. Hindi nila ipinupursu. Hindi pinagpapatuloy. Pero mga kaibigan, medyo kakapusin po tayo ng oras sa mga nakikinig po sa atin sa Radio DWBL 1242 sapagkat ang ating pong palatuntunan ay hanggang alas 11 po lamang ng gabi, alas 10 hanggang alas 11 sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At wag po kayong aalis sapagkat ako po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga mahalagang mensahe na aming ipaaabot sa ating pong palatuntunan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.